Jojo Sibial, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko. Kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sibial. Magandang umaga Pilipinas. Gising Pilipinas. Kapatid, kapuso, kapamilya. Araw ng Lunes ngayon sa buwan ng Agosto. Agosto 17, taong kasalukuyang 2020. Jojo Sibial ang inyong likod sa programang Huli Ka ni Jojo Sibial. Samahan naman ninyo ako upang talakayin natin ang iba't ibang mga isyu, balitaan, balitaktakan at komentaryuhan. At marami pong salamat sa lahat ng aking mga viewers, followers, subscribers, sa aking pong mga bagong subscribers. Isang magandang umaga, mapagpalang umaga sa ating lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Samahan naman ninyo ako hanggang sa matapos po ang aking video. Kapatid, kapuso, kapamilya, ang ating mga kababayang OFW sa ibang bansa, maraming salamat. Isang magandang araw sa inyo. Mga frontliners, isang magandang morning, magandang araw sa inyo. At lalo na ho sa ating mga kaibigan, sa ating pong masugid na taga-subaybay, sa ating pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. Please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. Pakipindot lamang ho ng notification bell upang kung aking lahat ng mga video ay inyo pong mapanood. At paki-like, comment, and share. Higit sa lahat, thank you so much sa inyo. Sa mga ulo ng mga balita, headline news sa araw na ito, araw ng Lunes. Cash assistance sa medical frontliners sa mga pribadong ospital handa nang ipamigay ng Cebu City LGU. At DILG Secretary Eduardo Anyo muling nagpositibo sa COVID-19. 3 buwan ng sanggol sa Tanawan City, Batangas, nagpositibo sa COVID-19. Mga health workers na may mild COVID-19 case makakatanggap ng 15,000 piso sa ilalim ng Bayanihan 2. Presyo at bintahan ng face shield sa Puerto Princesa City, Palawan, mahigpit na binabantayan ng DTI o Department of Trades and Industry. At ayon sa Malacanang, itinanggi ang balitang lumabas ng bansa ang Pangulong Duterte nitong weekend. At emergency service complex ng GRRMMC isasara mula Agosto 19 hanggang Agosto 24 para sa decontamination at disinfection. Mga manggagawa sa ilang sektor obligado ng isa-ilalim sa RT-PCR test ng kanilang mga employer ayon sa DOLE o Department of Labor and Employment. Mga malalaking kumpanya hinimok ng DOLE na maglaan ng shuttle service at isolation facility para sa mga manggagawa. Mga manggagawa na tatamaan ng COVID-19 sa trabaho may aasahang tulong sa Employees Compensation Commission. Bilang ng mga OFW na nagpasaklulo sa gobyerno dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic, umaabot na sa 604,403 ayon sa DOLE. Bilang ng mga nawalan ng trabaho sa bansa, pumalo na sa record high na 45.5% nitong Hulyo batay sa SWS survey. Bagong strain ng COVID-19 natuklasan sa ilang pasyente sa Quezon City. Kahihinatnan ng community quarantine sa Metro Manila at ilang karatig probinsya malalaman ngayong araw. At Parañaque City Mayor Edwin Olivares pabor na palawigin ng 2 linggo ang MECQ sa Metro Manila. Hindi bababa sa 20 katao arestado sa Quezon City dahil sa tupada at hindi pagsunod sa MECQ guidelines.
Mga lumabag sa panuntunan sa pag-aangkas at paglagay ng barrier sa motorsiklo, mahigit 23,000 ayon ho sa GTF COVID Shield. PNP itinanggi na nagparty ang mga opisyal nito sa Baguio City. At 6 pang opisyal ng PhilHealth naghain ng leave of absence sa gitna ng investigasyon sa katiwalian sa ahensya. Health Secretary Doki dapat imbestigahan rin sa PhilHealth anomaly ayon kay Senador Recto. Umano'y bintahan ng overpriced na face shield sa NAIA. Paimbestigahan na ni MEIA General Manager Ed Monreal. Nasa pribadong paaralan sa Pasig City, hindi muna pagbabayarin ng regulatory fee. COVID-19 test sa PhilHealth members posibleng suspindihin ng Philippine Red Cross dahil sa di pagbabayad ng utang ng ahensya. At PACC, pag-aaralan kung isasama si DOH Secretary Doki sa investigasyon sa umano'y katiwalian sa PhilHealth. Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman sa linggong ito. 89.1 milyon halaga ng shabu na sabat sa headquarters ng G&T Express sa Mandawi City. G&T nakikipagtulungan sa PDEA sa investigasyon. Pagdaraos ng Kadayawan Festival gagawing online para makaiwas sa banta ng COVID-19. At paghahanda sa pandemic ipinasama sa dapat ituro sa mga eskwelahan ayon sa isang mambabatas. Isang magandang umaga Luzon, isang magandang umaga Visayas, isang magandang umaga Mindanao. Lalo na dito sa Metro Manila, magandang morning sa ating lahat. Mamaya ho, antabayanan ho natin ang anunsyo ho ng pag-aanunsyo ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga kasamahan sa Interagency Task Force upang pong malaman natin na marami hong mga kababayan natin ang nagpapadala ng mensahe sa akin kung ano na raw ho ba ang lagay ng quarantine protocols dito ho sa Metro Manila at karating probinsya. Dapat pa bang i-extend o kailangan ho tayong go ahead o umadvance na ho o tumalon ho o ibig sabihin ho pupunta na ho tayo sa GCQ o manatili tayo sa MECQ. Yan ho ang mga katanungan ng ating mga kababayan sa mga araw na ito. Marami ho ang nagpadala ng mensahe sa akin sa aking pong Facebook at magi ho sa aking cellphone, nag-text ho sila. Dahil nga po, pwede na ho daw ba silang bumalik sa kanilang mga trabaho? Dahil ang iba ng ating mga kababayan na sabi ho nila, hindi daw sila nabigyan ng tulong ayuda nito pong panahon ng MECQ. Kaya nga po, nagsimula na naman daw ang kanila pong paghihirap dahil wala na naman hong trabaho. Heto, tiis na naman ang iabot ng ating mga kababayan. At maraming salamat po sa LGU Local Government Unit ho ng Cebu City, si Mayor Abella. Tama ho ba ang Mayor ng Cebu City, si Mayor Abella? Dahil ho sila ho nagbibigay ho ng cash assistance sa kanila pong mga medical frontliners sa pribadong hospital. Pribadong hospital ho, bibigyan ho ng Local Government Unit o sa LGU ng Cebu City ng cash assistance ho. Dahil nakita naman ho natin nakarang linggo putok na putok at patok na patok sa takilya ang balita ho dyan sa Cainta Rizal na mayroon hong isa hong frontliners na nagreklamo ho ang kanya pong pamilya dahil nga po hindi sapat ang ibinigay hong tulong ng LGU ho ng Cainta Rizal. At siya naman ho ay nagpaliwanag na ho ang mayor ho ng Cainta Rizal kung bakit ho ganun. Kasi dahil daw nga ho po sabi niya nababase ho yan sa budget ho ng bayan.
At dapat ho ang Department of Health tumugon din ho dito. Alam ko naman ho, hindi ho nila pabayaan yan. At ayon nga ho sa balita, si Secretary, DILG Secretary Eduardo Anyo muling nagpositibo sa COVID-19. Kaya nga po kapag ho siya ay nagpadala ho ng kanyang mensahe ay through Zoom ho o through online ho, ang ating pong butihing Secretary Eduardo Anyo. Kaya nga po, panawagan po ng ating mga kababayan, sir, sabi ho nila, mga pasaway daw ho, maraming pasaway, walang disiplina na mga kababayan natin, kaya lumubo daw ho ang bilang ng COVID o COVID-19 sa ating bansa. Bakit si Secretary Eduardo Anyo, nandyan na naman ho at sumusunod sa alituntunin, bakit ho nahawa nitong COVID-19? Ibig sabihin ho, sir, may disiplina o wala, talagang tamaan ka, sabi ho nila. Pero syempre naman, wala naman ho talaga, importante ho talaga yung i-observe po natin. Yung tatlo lang ho yan. Unang-una ho, maglinis ng ating kamay, maghugas ng kamay, maglinis ng ating katawan, ng ating tahanan, di ba, ng ating sasakyan. I-disinfect natin kung yung kinakailangan. Pangalawa ho, magsuot ng face mask. At kapag hindi pa sapat yan, para hindi ho matalsikan ng kung ano-ano pa, di ba, laway at iba pa, masingahan, o madapuan ka ng mga iba't ibang mga virus, abay magsuot ka ng face shield para ho sigurado ho tayo. At ang pinakahigit sa lahat, yung pong physical at social distancing, na kahit ho kayo ay magkakapamilya, dapat ho hindi kayo dikit-dikit. Yan ho ang dapat ho nating sundin. Wala ho yung sinasabi ho na kung ho nasa loob ng tahanan kayo natamaan ka ng COVID, ikay nahawa ng COVID-19 o ng coronavirus, kailangan ho natin sumunod mga kababayan ko. Kapatid, kapuso, kapamilya. Hoy, panalangin ho natin ang isa pong sanggol ho dyan sa Tanawan City, Batangas na nagpositibo sa COVID-19. Kawawa naman po itong munting anghel natin. Ipanalangin po natin ang bansang Pilipinas, lahat ho. At ito ho, may pahabol pa ho sa akin. Bakit ho taong grasa hindi na hawa sa COVID? Takot daw ho sa dumi. Sabi pa nitong isa, takot daw ho sa dumi ang coronavirus, namimili daw ho ng malinis. Loko-loko rin itong mga to Base ho dun sa ilalim ho ng Bayanihan 2, mga health workers ho natin na may mga mild COVID-19 case, makakatanggap ng 15,000 piso. Sa ating pong gobyerno yan, makakatanggap po sila. At ito naman ho, mga bintahan ho ng face shield, sinamantala naman ibang nating mga supplier o nagbebenta, na tumataas ho ang presyo. At mabuti na lamang ho, dyan ho sa lungsod Puerto Princesa, na lalawigan ng Palawan, ang DTI ho, hindi na ho kailangan katukin pa sa kanilang tanggapan, sa kanilang opisina. Sila na ho mismo, ang kanilang mga kawani ng DTI, Department of Trade and Industry, ay pumupunta po sa iba't ibang mga tindahan, pamilihan upang pong bantayan ang presyo ho ng mga face shield o pangunahin ho mga bilihin. Yun ho yung sinasabi ko na magaling ho ng mga opisyalis ng gobyerno. Hindi ho yung kailangan pang katukin, tawagan, magsumbong, maghintay ng ebidensya, kundi ho sila ho mismo pumunta na ho sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tindahan, pamilihan, supermarkets, groceries at iba pa upang pong bantayan ito po mga stall owner na nagbibenta ho ng mataas na presyo. Dapat ho dito rin sa atin, sa Metro Manila, yung pong ating mga empleyado ng gobyerno na pangunahin ho sila ho dapat ang nakabantay sa mga paligid, nabantayan ho nila ang mga presyo, dapat ho nariyan sila. At hindi na ho kailangan tawagan, katukin, at magsumbong. Galaw-galaw na sila. At hindi daw ho totoo yung mga lumalabas sa balita na ang ating pong Pangulo ay lumabas ng bansa nitong nagdaang weekend.
At mga manggagawa sa ilang sektor obligado ng isailalim sa RT-PCR test ng kanilang mga employer ayon sa DOLE. Dapat ho talaga para ho malaman natin kung alam mo naman kasi itong COVID na to, kahit dumaan na sa iyo yan, babalik. Tingnan mo si Secretary, di ba? Kailangan ho natin ang masusing pag-iingat, ha, mga kababayan ko, kapatid, kapuso, kapamilya. At ayon naman ho sa gobyerno, ha, malalaking kumpanya hinimok ng DOLE, ha, na maglaan ng shuttle service at isolation facility para sa mga manggagawa. Oo nga naman, kawawa yung mga manggagawa natin. Nakikinabang ho tayo sa kanila. Hindi man lang ho natin sila bigyan ng pagpapahalaga. Katulad ho niyan, mga libreng shuttle service, libreng sasakyan, at isolation facility na dapat ho talagang gawin ng mga malalaking kumpanya yan. Dahil napakalaki naman ng kanilang mga kinikita. At syempre, ang gobyerno natin, manawagan din tayo sa gobyerno na sana ho pagkatapos itong MECQ ay makabalik na ho sa normal ang lahat po natin ng mga means of transportation. Katulad ho ng ating mga pampublikong sasakyan upang pong hindi ho magkabuhol-buhol ang pila ho, hindi ho ang traffic, kundi ho ang pila ho ng mga sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Dahil nga po meron tayong pinapatupad na distance o physical o social distancing. At maganda man ito o pangit, pangit ho, dahil mahirap naman ho matamaan ka ng COVID, di ba? Pero magandang balita na rin ho ito sa ating po mga manggagawa na tatamaan ng COVID-19 sa kanilang trabaho. Dahil may asang tulong sa Employees Compensation Commission o ECC. Kaya maraming salamat po Employees Compensation Commission. Dahil nariyan kayo upang pong tulungan ang ating pong mga manggagawang Pinoy na tatabaan ng COVID-19. At isa pa hong problema ng ating gobyerno na talaga hong hindi lang ho dito sa ating bansa, maging ho sa ating mga kababayang OFW, Overseas Filipino Workers, na kung saan isa ho sila sa pinakamalaking kontribusyon na sa ating bansa para po sa ating pong sangalan ho ng ekonomiya. Ang laki ho ng kanilang ipinapasok ho na pera para sa ating bansa. Kaya ngayon po ang mga OFW humingi ho ng saklulo sa gobyerno. Dahil ho sa epekto ng COVID-19 pandemic umabot na ho sa 604,403 ang apektado ayon ho sa DOLE. Kaya gobyerno ho natin, kailangan ho umaksyon dito. Dahil nakita naman ho natin sa iba't ibang mga social media, maging sa balita, na marami po tayong mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang mga bansa, na humihingi ho ng tulong dahil nawalan ho sila ng trabaho. Gusto na rin ho nilang bumalik sa kanilang bansa o sa bansa natin upang makasama ang kanilang mga pamilya. Dahil apektado ho sila roon, una ho silang tinamaan, sila ho'y nawalan ng trabaho, natanggal o naisama ho dun sa pagbabawas ng mga trabaho o ng mga empleyado. Kaya nga ho sila'y nanawagan sa gobyerno na sila naman daw ho'y tulungan ng ating gobyerno na upang ho makabalik dito sa ating bansa. Kaya isa naman ho yung pasakit na naman sa bansa natin na malaki na naman po ang kinakailangan nating budget dyan para po sa ating mga kababayang OFW upang maiuwi sila dito sa ating bansang Pilipinas. At ayon naman ho sa SWS survey, Social Weather System survey, 45.5% ang nawalan ng trabaho nitong buwan ng Hulyo. Ganun ho karami. Batay ho ito sa SWS survey. At siguro naman, kapatid, kapuso, kapamilya, aking pong mga tagapakinig at tagapanood nitong video na ito, hindi na ho natin kailangan pang itanong at hindi na ho natin kailangan pagdibatihan kung totoo man ito. Dahil ang katotohanan ay marami ho talagang wala hong trabaho sa mga oras na ito.
Ang karamihan ho ay mga empleyado ng gobyerno lamang ang mayroon hong mga pasok hanggang ngayon. At kumikita ho ng salapi hanggang ngayon dahil sila ho ay empleyado ng gobyerno. At lalo na po ito pong mga pangunahin pong mga kumpanya na sila ho talagang sumusustento sa ating pong pangunahin ng mga kailangan. Katulad ho nitong mga pagkain. Kaya po yung iba pong mga negosyo na hindi naman po pangunahing pangangailangan ng ating pong mga kababayan kasama na Korean ay wala ho, sarado ho sa mga panahon na ito o sa mga oras na ito. Malay natin bukas, baka tayo ay maging GCQ na, ay balik ho trabaho na ating mga ilang kababayan. Kasi ho, kahit naman ho GCQ, marami pa rin ho hindi ho nagbubukas ng kanilang mga negosyo. Katulad ho ng mga recreation, katulad ho ng mga games and amusement, katulad ho ng mga restaurants, sinihan, at ilang mga malls. Dahil nga po, mayroon po tayong ipinapatupad na quarantine protocols, kababayan ko. At ito naman ho, ayon ho kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares ho, ay payag ho siya, pabor ho siya, palawigin ng 2 linggo pa ang MECQ sa Metro Manila. Ayon naman ho sa ating mga netizen, wala naman ho daw problema kung palawigin pa. Basta ang importante lamang ay mayroon ho silang matanggap na tulong, ayuda galing sa gobyerno. Maski ho relief goods, wala ho silang matanggap sa panahon na ito. At isa pa, tumatakbo ang kanilang araw, nandyan na naman yun si dumadating na naman yung ayuda ni Meralco at Manila Water Maynilad. Siyempre ho, yung mga pagsisingil ho ng mga bayad sa upa, ay wala naman hong nagsasabi na wala ho, tigil ho ang singil. Mayroon lang ho talaga mga mababait na mga may-ari ho ng parintahan na hindi ho naniningil nung panahon ng pandemya. At mayroon naman pong iba na konti lang ho ang siningil bilang ho, tulong na rin ho sa pamilya. Ganun ho ang iba nating mga kababayang mga may-ari ho ng mga paupahan. Alam nyo ho ba, sino pa yung yung pong mga malalaki hong mga paupahan, sila pa yung naniningil ho ng sobra. Mayroon hong nagpadala sa akin ng mensahe, hindi ko na po basahin. Ayaw ho. Sabi nila, kung ayaw mo, abay lisanin mo. At ipadala mo ang bayad mo through bank. Bank transfers. Yun ho ang sinabi. Wala hong magawa yung nangungupahan. Abay ho, nagbayad ho siya. At dyan naman ho sa Lungsod, Quezon City o Lungsod Quezon, mayroon hong 20 katao, arestado ho, dahil ho sa tupada at hindi ho pagsunod sa MECQ, quarantine. Nakita nyo na ayan ho ang gusto kong malaman kung ano pong barangay na sakop ito o sino hong barangay nakakasakop nitong may patupada. Hindi ko sinasabi na tawag nito, may kasalanan ho yung barangay opisyal. Ang ibig ko lamang sabihin na sa tungkin o ng mga nguso nitong ating mga barangay opisyal ay hindi pa nila ho na-discover. Pero buti na lamang, siguro, katuwang din ho sila dito. Sila rin ho ang naging kasama rin siguro ng ating mga law enforcement o law enforcer na nahuli po itong mga illegalistang lumabag ho sa MECQ guidelines. Ang tupada ho, kahit ho MGCQ, GCQ maging normal pa, bawal ho yan dahil illegal ho yan. Yung sabong hong tupada. Yan ho talaga problema sa ating mga kababayan. Siguro sa sobrang inip na. Abay, gumawa ng diversion. Ano yan, kali ho? Kali yung diversion. Kaya kayo nagda-divert ho. Nagtutupada. Sumunod ho tayo sa batas pasintabi ho. At dito naman ho sa balitang Philippine National Police itinanggi na nagpa-party ang mga opisyal nito sa Baguio City. Abay, di ko alam yan Meron ba tayong mga Philippine National Police opisyal na nandun sa Baguio City? Ay, wala naman palang party. Kayo naman walang birthday ho walang manyanita
At ito ho ang pinakamainit na balita sa araw na ito. 6 pang opisyal ng PhilHealth naghain ng leave of absence sa gitna ng investigasyon sa katiwalian sa ahensya. Ito po yung dapat natin pag-usapan kung tama ho ba ang desisyon. Kayo po tatanungin ko, tama ho ba ang desisyon nito pong 6 na opisyal, mataas na opisyal ito ng PhilHealth na mag-file sila ng kanilang leave of absence. Para sa akin po, personal opinion, bilang inyo pong host sa araw na ito, sa aking pong programa, ay delikadisa reason ho, for the sake of delikadisa. Tama lang ho na mag-file ho sila ng leave of absence. Pero ang tanong po ng ating pong mga kababayan, ng ating pong mga netizen, paano daw ho pagdating sa investigasyon? Sila daw ho ba'y sisipot kung sakaling kinakailangan silang humarap sa pagdinig sa investigasyon sa dalawang kapulungan sa Kongreso at Senado? Yan po ang tanong ng ating mga kababayan. Paano na daw ho yung iba pang mga opisyalis na mga kasamahan o kasama ho ng mafia na tinatawag ho dyan ho sa PhilHealth? Ano na ho ba ang balita? At ito naman ho isang netizen natin, abay na uso na pala kapag ho nagkaroon ng investigasyon ay nagkakasakit ho yung mga opisyalis ng gobyerno, yung mga kasangkot ho sa investigasyon o kasama ho sa investigasyon. Bigla ho nagkasakit. Totoo po yan at marami po tayong nakilalang mga ganon. At ayon naman po kay Senador Recto, kaugnay pa rin dito sa usaping PhilHealth, dapat ho si Health Secretary Duque imbestigahan rin sa anomalya dyan ho sa PhilHealth, isama ho sa investigasyon. Ayon ho kay Senador Recto. Dahil ang totoo po niyan, si Secretary of Health, Francisco Duque III, ay under niya ho itong PhilHealth. Kaya dapat po, alam niya po kung ano po ang itinakbo o galaw ho dyan sa PhilHealth. Dapat ho magre-report ito ang mga alagad ng PhilHealth. Kaya nararapat lamang ho ito si Secretary Duque magsalita na rin para malaman ho natin, di ba? At ito pa ho, kaugnay pa rin ho sa PhilHealth, COVID-19 test sa PhilHealth members posibleng suspindihin ng Philippine Red Cross dahil sa di pagbabayad ng utang ng ahensya. Ang laki na ho ng perang iminaldas nitong PhilHealth ho. Pero ang dami palang utang, ang dami palang hindi nabayarang utang. Kung yung mga pinagagamit ninyo sa ibang mga proyekto ninyo, programa, di ba? At na-involve pa kayo sa katiwalian, dapat sana ho inuna ninyo yung mga utang ninyo sa iba't ibang mga pribadong ospital o ospital, maging ho sa Philippine Red Cross. Dahil yung mga yan ho, meron ho mga gastusin din yan, meron ho mga empleyado umaasa din ho sa kanila. Saan ho sila kukuha na kanila ho mga pambayad, pang sweldo, pambili at iba pa? Kung kayo ho mismo, PhilHealth, di nagbabayad. Kaya matindi ho talagang kinakaharap ho na problema nitong PhilHealth. At sana ho, sabi nga ho ng isang netizen, yung iba daw ho, mas gusto pang unahin itong usapin ho ng anti-terror law, death penalty. At ito hong problema ho sa telco, na kung saan ho, na dapat hong unahin at pagtuunan ng pansin ho ng gobyerno natin. Ito ay sabi ho sa akin ito ay mensahe ho sa akin na dapat ho yung kahirapan, ang problema sa COVID o sa pandemya, yung pong mga solusyon nito. Kaya marami na rin ho nag-react sa ating gobyerno na bakit ho naging ganon. Pero meron naman hong mga nagsasabi din na dapat din hong maisulong itong death penalty upang pong itong mga korap na opisyal ng ating gobyerno ay mabitay na kapag napatunayan na sila'y korap o nangrap ng pera ng taong bayan. At isa pa hong pahabol, nito pong aking pong mga kaibigan sa aking pong Facebook, na kung sila ay naglingkod sa Pangulo ng ating bansa, abay dapat din daw silang maglingkod sa mamamayan ng bansang Pilipinas.
Dahil pera ho ng taong bayan ang kanila hong ginagamit pang sweldo at pinagwawaldas nitong mga korap na opisyal. Ayon ho sa ating mga netizen yan. Kaya dapat ho ang gobyerno natin, katulad doon yan, meron po tayong Presidential Anti-Corruption Commission. Ito po yung isa ho sa mga o ahensya ng gobyerno ng ating Pangulo na dapat ho pangunahan ang investigasyon at pagsampa ng mga kaso. Kung kailan ho pumutok at mayroon naman po silang mga accomplishment na at marami na po silang nasampa na kaso. Pero po ito pong usaping PhilHealth ho, Philippine Health Insurance, abay pumutok muna bago sila sumausaw. Ayon ho sa ating mga netizen. Dahil nga po sabi nila, kung talaga hong nariyan ho ang PACC, abay dapat ho, hindi na ho sana ito umabot sa Kongreso at Senado. Sa kanila pa lamang ho, nasampa na ito ng kaso ho, dyan sa Ombudsman o sa Sandigan Bayan. O naibulong na ito o naisabi na ito sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mayroon pong katiwalayan nangyari ho dyan sa ahinsang yan. Sibakin na yan, sibakin nyo na yan, Pangulo. Diba, ang kailangan kasi sa Pangulo, isumbong ho ninyo, iparating ho ninyo ang mga katiwalian upang pong masibak ng ating Pangulo. Kaya ito basahin lamang ho natin ito, PACC, pag-aralan kung isasama si Department of Health Secretary Doki sa investigasyon sa umano'y katiwalaan sa PhilHealth. Nakita mo yan, pag-aaralan pa nila. Ayon ho sa mga netizen ho, hindi na kailangan pag-aralan. Isama nyo na sa investigasyon kung ano man ang kanyang kinalaman. Abay, kung wala siyang kinalaman, absuelto si Secretary. At kung meron man, dapat managot si Secretary kung meron man. Diyan ho makikita kung gaano katalas ang ating pong Presidential Anti-Corruption Commission sa kanila pong isagawang investigasyon ayon ho sa ating pong mga netizen. Kaya yun po ang ating pong napag-usapan ngayong umagang ito. Nakakalungkot man isipin ang kaliwat kanang mga balita. Dahil sa panahon ng pandemya, marami pong mga pagsubok sa atin. At mayroon pong mga ilan na mga personalidad, opisyalis ng ating gobyerno. Hindi natin dinalahat. Ilan na opisyalis ng ating gobyerno na hanggang ngayon ay nariyan na natili sa kanilang mga pwesto. Na sila pala'y mga kasabwat, o nasa likod, o ano bang tawag sa kanila, na sila ay mga salot sa ating bansa dahil nagiho silang party ho ng katiwalian. Samantalang ang gobyerno natin ay sinusulong ang patas at matinong pamamalakad. Yung pong problema sa korupsyon, nais ng gobyernong matuldukan. Kaya ang tanong ng taong bayan, bakit hanggang ngayon na nangibabaw pa rin, nariyan pa rin itong mga mapagsamantalang mga opisyalis ng gobyerno. At yung po mga opisyalis ng gobyerno, ito po'y matataas na opisyal. Ito po mga naghain ng kanilang leave of absence. Isa hong Vice President dyan ho sa Region 4B, Region 6, Region 10, ERMM, at dalawang regional pa. Hindi ko na ho pangalanan dahil malamang ho inilabas na ito sa mga balita, sa iba't ibang mga balita. At kayo na rin ho ang bahalang humusga kung tama ho ba
ang kanilang ginagawa na nag-file ho ng kanilang leave of absence for the sake of delikadisa. At makakasipot ba sila sa ginagawang pagdinig ng mababang kapulungan dyan ho sa Kongreso, dyan din ho sa Senado? Ano ho daw ba ang maasahan ng taong bayan? May kahinatnan daw ba itong investigasyon na ito? O matulad lamang daw ho nung nakaraang administrasyon na pagkatapos hong maipakulong, abay pag-upo po ng bagong upo, absuelto, nakalaya itong mga alam mo na yon. Okay, maraming po salamat sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, at maraming salamat din po sa aking po mga YouTube subscribers. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Sana po magkaisa, manatili at magtulungan ho tayo para lumawak po ang ating pong mga channels. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo pangalanan. Ako naman po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin sa dami ho ninyo. Maraming salamat. At sana po sa pamamagitan nitong aking video ay marami kayong natutunan sa mga balita sa araw-araw. Lunes hanggang Biyernes ho, mayroon po tayong programa tuwing alas 10 ng umaga sa ating pong Facebook Live at sinasalin ho natin ito sa aking pong YouTube channel. Kaya again, maraming salamat po sa inyo, viewers, followers, subscribers. God bless, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. At like, comment and share, at higit sa lahat, pakipindot ho ng notification bell upang kayo po ang una makapanood sa aking pong videos. Thank you so much. Mabuhay ang bansang Pilipinas. At paalala lamang ho, stay safe po tayo mga kapatid, kapuso, kapamilya, at manatili po tayo stay at home to save lives ho. At higit sa lahat ho, maghugas ng ating kamay, maglinis ng ating katawan, magsuot ng face mask kapag tayo lumalabas, at magsuot ng face shield, at observe social physical distancing. Napakasimple lang ho ang hinihingi po ng ating gobyerno. 3 bagay lamang ho, 3 bagay, at isang bagay yung pong stay at home, di ba? Simple lamang ho. Kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya natin sundin yan, At again, maraming salamat sa inyo. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang gobyerno, ang ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Suportahan po natin, bantayan po natin, yung pong mga opisyalis ng gobyerno na nagsamantala po sa kanilang mga tungkulin, mga abusado, bantayan po natin yan. At iparating natin sa ating Pangulo upang pong maparusahan o masibak sa pwesto o maipakulong ang mga tiwaling opisyal na mga yan. At again, maraming salamat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. God bless. To God be the glory. Thank you so much. Mabuhay ho kayo, at kita-kits tayo sa sunod ng aking mga video. Thank you. Babu. Salamat.